Dala ka na kung sinusunod para makapagsaksak ka na. Upo na, upo na, upo na. Upo na. Ang gulo ng bokong ko. Mag-humidifier na tayo guys kasi may umutot last time eh. Oo nga ang baho ng utot last time kaya nag-humidifier na tayo. Ba yan, siren? Ano ba ito? Okay. So, eto na siya. Hindi nakabalik na kasi kami bago mag-2 o'clock kaya let's proceed na lang kasi tayo na naman yung oras. Binisita lang naman namin ang Valenzuela's mathematics and ano science doon? Balmasay. Wala yung Valenzuela. Balmasay. Ang ganda ng school nila lang po tayo doon. Siyempre, hindi pa, di ba? See, you're so poor. Hindi guys, maganda talaga. Ano ba naman yan? Nagano kasi kami, nag-benchmark kami ng science high school na maganda. Kasi ang ganda ng facility nila. Hindi pa tayo. Parang ang layo talaga ng Mansay kasi Valenzuela, Mandaluyong. Sir, ano rate? School nila mga 8 out of 10. Yung man size. 7. Wow! 7 lang kasi ang pangit ng pintura ng babati mo. Parang patagal paluma ng paluma. Ang gano'n. Ano color ng ito? Dami mo naman tanong. Okay. So tuloy natin yung klase natin guys. I will focus this time on government laws on internet users. Sa tingin nyo ba, meron ba kayong alam na batas patungkol sa paggamit ng internet? Cyberbullying, ano pa? Data Privacy Act of 2012. Ano pa? Yun lang? Yun lang alam ko, no? Parang lupot ngayon ni Gab. Gab, ano na? Pumasok na kasi siya. May sakit ka? Parang hindi naman eh. Sagili nga dyan, sagili nga dyan. Talag siya Seryoso yan, seryoso yan. Okay, sige. So let's take a look at the different laws na ginagamit. There are laws na applicable only in our country and not applicable in other country. Say for example, yung sa privacy law natin, Data Privacy Act pala natin guys, there are some tawag dito, mga portions doon na applicable, or lahat yun sa batas na yun ay applicable sa ating bansa. Pero pag pupunta ka sa ibang bansa and you have committed this crime, pero kailangan ito ay sakop dun sa kanilang mismong batas. Okay? I am not sure kung ano ba yung ibang mga detalye, but we have to be sali ako dyan. Okay. Nabasa niyo na ba yun yung ano? Nakabasa na ba kayo ng privacy agreements and terms of use? Yes. Yung mahaba? Pero lawyers and attorneys usually read those terms and agreements. Dapat kasi careful din kayo doon kasi may mga terms and agreements kasi na naglalagay doon kasi na baka kasi sinabi ni Meta doon na you cannot delete your Facebook account once you started using it. Diba? Tapos nag-agree ka na lang nag-agree, no? Tapos nagtatanong ka bakit hindi mo na siya nabubura. Or maybe, there are other na mga statements doon na not on your favor, nasa company's favor. Parang gano'n. That's why, it is advised, or strongly advised, na you have to read the privacy agreements and terms of use. Pero ako hindi ko binabasa yun eh. Pero binabasa ko lang yung sa airline. Sa airline company, kapag bumili ka ng ticket, babasahin mo yung terms and condition eh. So pag naintindihan mo na, wala ka namang magagawa, di ba? At the end of the day, at the end of the process, i-click mo pa rin yung agree. Pero at least, ang purpose doon is for you to be aware what are the terms na kailangan maintindihan mo at kailangan mailagay yung sarili mo. Kasi pag hindi mo kasi alam, pag nagkaroon ka ng kaso, kawawa ka lang. Okay, tingnan natin. Tingnan. Terms and conditions. Sige nga, kung gagawa kayo ng sariling terms and condition, sige, terms, condition pala, sa paggamit ng social media, ano kaya yun? Wala kayong maisip.
bawal yung trash talk. So, kukontra yung gano'n ng ng freedom of speech. Kasi di ba, kasama yun eh. Hindi mo naman kasi pag sinabi mong trash talk, ibig sabihin nun, that's based on your perspective. Bakit sa akin hindi naman trash talk yan? Sa kanila hindi yung trash talk, sa'yo lang trash talk yun. So, subjective yun. Ano pa? Pero that's a good idea, no? Profanity, pwede, pero bakit inaalaw ng meta ang ganong words? O, di ba? May pakyo na nga na-sign dun sa di ba? Sa messenger, di ba? Sa mga articles, di ba? Bakit? Profanity can be, siguro profanity kung... Dati nyo kasi pag profanity, tapos isusulat mo lang naman yun, hindi naman matatanggal yun eh. Kung sasabihin at with conviction, pwede pa. Pero pag profanity, di ba, mas, ano pa pwede? Hate speech. Hate speech, o yun, binaban talaga yung hate speech na yan. Kasi nga, they have grounds kung bakit. Parang kasi pag galit niya, di ba? Ano yun? Ano yun? Ay, bakit mo ba mo? Yan nga yung nilalagay ko kasi ngayon nag-talk kasi kahapon, yung grade 7, may umutot. Baho talaga guys. Tapos babae pa yung umutot. Babae umutot ng buho. Hindi, ikaw lang. Kasi sabi ko, sige bibili ako ng gawin para at least man lang, pag may kasunod ng mga sulatan, yung bibig sa ito, hindi mo ba ako yun? Inaka-aircon pa naman, di ba? Iikot lang yung amoy. Sa tao ka ng tao, sa'yo ko bibigyan ako biglaan na. Dahil ko, nalala niyo yung amoy na yan, yung amoy yung scent na yan. Gusto ko amoy. Amoy. Lavender. Ano amoy? Ano yan? Chocolate. Chocolate yan, syempre. Okay, terms and conditions, di ba? Example, kung sa loob ng bahay niyo, ano yung pinagbabawal doon? Hindi pwedeng gawin sa loob ng bahay. Pagmura. Bawal ka magmura sa bahay, pero sa labas pwede na. Oh. Ano ba? Ano ba? Hindi mag-isip naman kayo. Gawin na yan, gawin. Isan mo na yan. Isan mo na kasi yan. Isan mo na kasi. Ako magsisend yan. Sige. Ako magsisend yan. Sa guidance natin isisend yan. Sige, ano hindi pwedeng gawin sa bahay? Sige nga, dito lang po pwedeng gawin sa inyo? Wala kayo sinasabi. Pwede mo pumatay sa loob ng bahay nyo? Ha? Pwede mo mag-commit ng crime sa loob ng bahay nyo? Diba? Away. Pwede mo subukin sa mukha yung kapatid ko sa loob ng bahay sa harap ng mama. Diba? Pag nakatalikod ka. Ganun. So, the terms and conditions most of the time guys are based on the grounds na you should not hurt other people. Sa atin na pag-asano lang yan ha, sa terms and conditions. For example kasi di ba, kapag if you already violated the rights of the other person, that could be a crime. Kasi for example, di ba, pag mamay-ari niya to, tapos kinuha mo, you already violated that part na pagmamay-ari niya yung bagay, tapos kinuha mo eh. So you are stealing it or something, or you're forcing her to give the things to you. So that's wrong. Kasi according sa law, di ba, mali yun. Ang pagtako or pagkuha ng property hindi naman sa'yo. Okay? Ano pa? Ano pa kaya? Ano pa? Ano pa next? Anti-piracy. Piracy. Pwede din. Nandun na rin naman siya sa anti-piracy. Di ba, example guys, malaki yung ano na yun ha, malaki usapin yung anti-piracy. Kasi nga, mga bata pa kayo no, na uso-uso yung mga pirata ng mga DVD tsaka mga CD. Di ba, nauso yung dati pa, pumunta ka sa kaya ko diba, DVD. Di ba, kung ibibenta yung mga Muslim, di ba, DVD. Ganon. Sanay na sanay. Siyempre, nagbibentan kami dati. Ako dati, snatcher ako ng DVD dati. Ganto kasi yan. So, instead na bibili ka ng mga yung mga... Ang hirap kasi hanapin ng gano'ng mga files dati kasi wala pang internet. So, ang ginagawa ng iba, pinipirata. So, yung kopya, bibili sila ng original, tapos meron silang machine na mag-replicate ng mga kopya. Mass production yun. Tapos, ibibenta sa bangketa ng mura. Kasi nga, magkano lang yung DVD na disc? 15 or makakuha mo siya ng 9 pesos. Tapos lalagyan, i-mass produce mo yung copy.
ipapirate mo na, pati yung cover, dito din pintura, pati yung itsura, cover mo na. O, pag napirata mo, ibibenta mo siya ng minimum yun ng mga 100. Minsan mga 80 pesos o 100. Pare-pareho lang presyo lahat yan. Pero, the point there is, like, kawawa naman yung mga creator nun. Kawawa naman yung nagpo-produce nun. Example, di ba, album ng sikat na banda na they are hard selling their album para lang mabili sa market. Original copy. Bibili ka doon, 450 ang isang album. Yung CD na, tapos may lyrics pang kasama. Pag pupunta sa bangketa, 30 pesos. Okay. Pag i-play mo sa DVD player, pareho na lang nag-play. So doon tayo sa bangketa. At least kung masira, kung magasgasan, 30 pesos lang naman, di ba? Parang ganon. So, paano kikita ngayon yung mga artists doon? Yun ang struggle nila dati. That's why they have this, dito yung anti-piracy talaga, na pinaigting niya nung nag-rate sila sa mga bangketa-bangketa. Kasi ang hirap talaga, hirap kumita ng mga artist nung dati. Kaya tingnan mo yung mga artist, di ba yung mga bagong artist na ngayon na nag-boom through the internet, yung mga dati, ang hirap mag-boom, di ba? Di ba pinapakinggan pa ng mga papa ninyo, lolo yung Air Supply, di ba? The Air Supply, the generation, yung lumang-luma pa, they sumikat sila nang wala pang internet. So, yung mga videos nila, nung nirecord nila yung videos nila, saka inabot sa YouTube, lumang-luma yung version. Lumang-luma yung mga videos nila. So, nangyari, hindi sila sumikat kasabay ng internet. Sumikat sila dati, that's why konti lang ang presence nila. Or hindi sila masyadong kilala ng mga kabataan ngayon. Yung mga matatanda lang na mga lumang tao. Sa akin kasi, ayoko kasi tawagin ng mga matatanda kasi nasasaktan nila sila ng gano'n. Yung term ko, lumang tao. Parang mas masakit. Mas masama ba? Hindi ka, kasi nga diba, that's the term na, kasi tanda mo na gano'n. Ay, Luma mo na. Uy, hindi grabe ko naman. Ano lang yun? That's my freedom. Okay, tingnan natin dito. Now, these stipulations of an agreement to protect the user and the service provider before anyone can use its service. Say for example, gagawa ka ng app. Ang app mo ay tungkol sa dating app. So, paano mo ito puprotektahan ang gagamit at saka ikaw yung developer or ikaw yung company na nagmamanage nito? Say for example, una, kailangan ang user, kailangan ilagay niya yung kanyang certain demographic informations. Para, since dating app ito, kailangan namin yun para i-match sila sa possible nila ng mga tawag dito, match the profiles. But in terms of that, parang ang nangyayari din, kung sila ay magkikita or mag-meet somewhere using the app, labas na ang company doon kung anong mangyayari sa kanila after. Kasi di ba example, o nagkita sila sa app at may pinatay doon, sisisihin mo ba yung dating app? Service na naman ang pinrovide niya. So it must be clear dun sa agreements na whatever happens siguro after yung ginamit yung app, labas na kami kung anong possible na mangyari. Doon nakita ba yung ganito, ganyan. So, kasi as a company, you have to protect your service as well. Kasi nga, ito ay magiging bad media or bad tawag dito, publicities sa company mo papunta sa pag-promote sa other people or sa mga ibang tao. Okay, next, common on websites offering services kasi nga marami na mga halos na pare-pareho na mga app. And then, here are the top 5 studies the situation to the next study na natin dito. Create. Okay, let's have this one, guys. Example, the terms and conditions sa business introduction. Kapag sa ikaw ay business, say for example, nagbebenta ka ng milk tea, ito ka na yung tindahan mo. Kung meron kang terms and conditions sa resibo mo na ibibigay or sa pagbebenta mo ng milk tea, ano kaya ang ilalagay mo? No return. Okay, kasama yun sa business doon. No return, no exchange. Kapag nabayaran na. Kasi nga, as business owners, kapag binayaran na or the order has been confirmed, then it's already considered as sold. Kasi that's already an income. Kaya
Isa dito, huy! Tumul. Dito, dito. Okay, dyan palaki na lang palaki. Sorry na agad. Ano kasi ito, gumagawa kasi ako ng bomba. Mga epektos kasi ito. Boxing ito. Mga epektos kasi ito, guys. Ano yun? Ano yan? Mga epektos, pinidependa ito mga. Wow, good. Siyempre, supply tayo. Baka DVD na yun. Good ah. idea. Hindi, di ba? Yung talaga pag impulse sa mga buyer eh. Yung isang nagising na ako sa madaling araw, ano bibili ko? 2,000 ko na-check out. Pati sa tulog ko decision na tuloy ako. Kasi malang ako dumaki din yung mga obi ko po tayo. Right na lang ako nito. Okay, Dito na ko. next is payment policy. Kasama nyo dun sa no return of exchange, tapos no exchange. Ano ba yung kapag ko? Sabol, ilalang mo yung mag-refund or mag-exchange. Anong kukunin mo sa customer? Ano ba dapat ang condition ng item bago mo i-replace? Diba dapat? Ito ang resibo. Tapos pangalawa, dapat walang discuss yung item. No? So yung condition pa lang ngayon, diba? Kung ginamit mo na, nagasgasan mo yun. Somehow. Kasi for example, di ba, patty. Great. Joke lang. Hoy, walang return and exchange policy pagdating sa undergarments. Sure na kami doon. Okay. Shipping policy, guys. Ano ang masasalisin sa shipping policy or nag-observe yung shipping policy? Return 3 days. 3 times. Tatlong beses pwede mag-attend na. Nalilibre. Oo. Mukhang marami na kayong attempt na nalilibre at wala kayo sa bahay. Sabi ng bukoy, dapat na chinelas sa tao. Lumili mo mga bukoy, pwede kasi natin ang papakotang yung mga bukoy, di ba? Tapos ngayon pwede si nalilingin, di ba? Tapos dapat yung chinelas. Oo, yung bukoy. Okay. Shipping policy, guys, di ba minsan, you are allowed ba sa Shopee kapag nagkamali ang pag-send ng items yung seller mo, pwede mo siyang i-return. Pero, yung sinasabi, kanina attempt kasi yun eh, di ba? Yung pag-ship ng item eh, writer or Shopee, delivery, tapos yung buyer. So, attempt number 1, wala ka. Tapos, attempt number 2, wala ka pa din. They will try one more attempt. Pag wala ka pa din, it's considered as walang recipient, tama na yun. Kasi nga guys, paano kasi hindi? Supposedly kasi it's already considered as sold. Kaso nga lang, COD yun. Cash on delivery, ibig sabihin, saka pa lang pag-deliver yung item, saka pa lang makukuha yung payment. Yung payment kasi ginagaranti kasi yan yung Shopee. Ibig sabihin, ako yung seller, si Shopee yung middleman namin, bago ito ipapag-deliver doon sa address na yun, ang ginagawa, ang binabayaran ako ni Shopee as seller. Kasi si Shopee mismo, ang kukulitan ng bayad doon sa buyer. Gets? Nagpimiddleman si Shopee dyan. Saan siya kumikita? Kikita siya doon sa gawin ng transaction. Kaya ang ginagawa nila, tatlong attempts para makuha nila ng cash. I-remit naman si Shopee. Pero minsan, yung mga COD, kumikita rin si Shopee sa mga yung mga terms payment. Ibig sabihin, pwede mo siya bayaran in 3 months, 6 months, 12 months. Pwede mo siya bayaran forever. Kikita siya doon. Okay. Isa yun sa mga makapapansin nyo sa mga shipping policies. Okay. Next. Example, di ba, ang free shipping ng mga vouchers nila is only limited to around 59 pesos. If your shipping fee exceeds that amount, then you have to cover the rest. Kasi for example, ang shipping fee ng Shopee is only 59 pesos. Pero ang deliver mo, di ba, isang malaking ref. Ang delivery charge mo is 300 to 500, di ba? Ano, gusto mo makikipag-away? Di ba, free shipping kayo? Free shipping kayo? Bitbitin mo yung mo sa yung bahay, gano'n. Kasi kayo na bahala ng free shipping. Bitbitin mo na lang. Okay, next. Correctness of information. Okay. Now, sometimes there are companies that ask you to sign up, di ba? Example, banking apps. Di ba? Kailangan mong ilagay yung tamang condition
tamang information mo. Kasi nga, they are doing that one. Kasi nga, this will involve transactions regarding or involving money in the future. Na kung saan, you will be called customers. Na kung saan kasama ka doon sa sobrang dami ng customers nila. Example, bangko ka. Diba? Paano ka makikipag-transact ngayon sa GCash? Diba? Kapag transfer ka ng GCash to bank, kailangan ilagay mo yung tamang information para tama rin ang masisendan. Na sabi mo, ay sorry po GCash, nagkawali kasi yung number na sendan. Di ba meron ganun? Tatawagan mo yung number, no? O, tinagkawali yung number na sendan na lagyan ko. Papalit naman ako ng 20. Pamasahe kasi yun, pauwi, pa-tricycle. Ganun, di ba? Ay, Gcash. So, kasalanan ba ng app? Kasalanan ba ng company sa pagkakamali mo? Hindi, di ba? That's why, kailangan mo magbigay ng correct, tamang information para tama rin ang masisendan mo. Di ba? Have you tried transferring money from Gcash to banks? No? So you have to provide an information na correct na even sa other banks is tama din yung information na yun. Kasi kung hindi, goodbye na yung pera. Parang ang pera nyo naging escrow yun eh. Alam mo yung escrow? Do? Escrow. E-S-C-R-O. Ang escrow guys, matagal na po. Matagal na modus operandi yung escrow. Uy! Ito yung ginagamit na model ngayon ng mga Shopee, escrow. Bakit? Example, ganito yan. Escape room. Escrow. Example, mag-order ka di ba ito example, ito yung seller, tapos ito yung buyer. Okay. Di ba sa Shopee, tingnan nyo anong nangyari sa Shopee o sa Lazada ha. Now, magbebenta siya ng item dito. Bibilin niyan dito ni buyer. Papunta dapat dito. Kaso nga lang, ang payment is kailangang mag-guarantee. Pero as a buyer guys, kailangan, di ba, magsisend ka na dapat ng payment. Pero ang payment mo ay hindi mo na mapupunta kay seller. Example, di ba, nagbayad ka in advance o nagbayad ka online. Ang payment mo ay hindi mapupunta muna kay seller. Unless ang item dito is marireceive mo. Di ba? Di ba, pag sinabi mo kay Shopee, di ba, oh, please confirm if the item is already received. So, i-confirm mo yun. Pag kinonfirm na ni buyer dito na na-receive na yung item, itong payment dito na tinatawag na escrow, para ano siya, nasa gitna lang siya. Kapag ito ay nasatisfy na na-deliver na yung item, saka pala dito magpuproceed dito kay seller. Gets? Pero sa Shopee dito mismo, ang nagsisilbing guarantee na kapag ang item ay na-deliver na, nasa amin lang yung pera, ipapadala namin sa iyo kapag na-confirm na ng customer na na-receive na yung item. Gets? Yan yung protection natin. Kasi nga, dati kasi, di ba, ang kagaya lang sa, guys, kagaya lang sa deep web. Okay, mahirapan sila mag-escrow doon, or kaya nga ang ginagawa, di ba, alam niyo naman yung mga Bitcoin, di ba? Crypto. Marami yan. Yan ang pinakaunang design ng crypto is wala silang escrow na service. Ibig sabihin, papadala mo yung payment mo dito sa seller na ito yung address niya, tapos wala ka ng guarantee kung darating ba yung item or hindi. So, they develop this kind of method na escrow para maprotektahan yung seller at saka yung buyer. Kasi kung hindi mangyayari yon, what will happen is marami talagang scam. No? Wala nang magbabayad ng online payments kung hindi naman mag-guarantee na darating yung item. Lahat COD na lang yan. Eh guys, anong problema ng COD? Walang panukli yung rider. Ate, kakadeliver ko lang eh. Wala akong panukli dyan, di ba? Ano ba? Puro barya. Nag-deliver ako ng punpala na nakaraang laser yata yun guys. Binayad sa akin, magpapasko kasi yun eh. Ang binayad sa akin, siguro parang 80 pesos na puro barya. Merry Christmas po. Instead magalit ka, pero nag-tip pa siya doon 25 pesos. O, di ba? At least, di ba? Mabigat na lang yung barya. Oo nga. Pag COD kasi guys, minsan wala doon ang tao na dinilibiran mo.
Ano, may panghina yung rider mo, tapos wala ka pa rin doon. Ang init kayo mag-deliver. Uy, grabe kayo, maawa naman kayo sa mga rider. Kaya ako guys, ginagawa ko, hindi ako nagsi-COD. Nag-online payment ako agad dyan. Kaya minsan nasa scam na lang talaga ako. Kasi di ba minsan, bobo ko kasi sa mag-order. Kasi minsan nilagay ko ngayon, man sa lahat ng address para ma-deliver dito. Kasi ginagamit ko kasi sa bahay. Eh, pag deliver doon, wala ako sa bahay lagi. So, ang nangyari doon, pupunta sila sa barangay yun. Iwan pa na lang dito yung order ni Algo. Balik ko lang, pupunta ako sa barangay. Ang barangay kasi namin doon guys, mga 2 bahay lang pagitan. Nakakala nyo, hindi, barangay na kasi tao yun. So, yun na siya. Nakakaya na kasi doon na tao doon sa barangay. So, ganyan yung problema ng COD. Ano pa? COD, ano pa problema ng COD? Ano? Hindi ganon kabilis ang return ng investment ng mga seller. Kasi they need to wait for the money na masisend sa kanila ni Shopee kasi puhunan nila yun. Paano sila makaka-roll over? Diba? Parang binibenta mo uling. Uling sa Shopee, di ba? Eh, akakatin mo pa yung shopping sa yung uling sa bundok. Eh, ang tagal magbayad kasi tagal mahubos na order. Diba? So, ganun ang problem guys. Hindi siya applicable all the time. So, kailangan magiging masaya tayo. Disclaimer and acceptance. Isang application yan guys is, diba? Kapag nangyari ito, disclaimer lang ha, dapat walang mangyayaring ganito. For example, yung mga artista ng mga sikat, kapag bibisita ka sa pamamahay nila, bibigyan ka ng NDA, Non-Disclosure Agreement. Na kung saan, anything on that disclosure agreement, example, lalagay nila doon, anything that happened in the house during this event, walang lalabas na ito kahit sa social media, even to your families, and blah blah blah. Kung i-violate mo yun, then, what will happen is, wait lang si Arabi Alda yan. Hoy Alda, ikaw ba yan? Ay, si Bulacan ko pala. Sige, pwede. Joke lang. Okay, example lang ng disclosure agreement. Di ba, punta ka sa mga sikat na mga artista yun, no? O, pirma ka dito. Ano to, B? Kakain lang ako dito. NDA po yun. Minsan NDA. Siyempre, di ba, baka kasi may mangyari sa loob ng bahay na hindi mo magustuhan or hindi mo in-expect, di ba? Tapos, hindi mo makontain yung sarili mo, no? Siyempre, mag-Facebook talaga ako dito. Post ko, di ba? Yung yun ang nangyari kay Aura, no? Mali yun talaga yung mali ni Aura. Dapat pala, that particular establishment, since andun siya, dapat nag-NDA na lang sila nun, no? Na kung saan lahat ng nandun sa party na yun is shut up. Kasi kailangan pipirma lang sila ng non-disclosure agreement. So, para ang mangyari doon, walang magdedemanda kahit lumabas pa yung video. Well, hindi na naisip yun eh, no? Sayang. Okay, so kasama yun guys, acceptance. Siyempre diba, kailangan mong i-accept yun. Na for example, mag-install ka ng software. Kapag gagamitin mo to, you have to accept na eto, ganyan, blah blah blah. Diba, example, gagamit ka ng browser. Hindi natin binasa yung disclosure agreement, that's why, ang nangyayari, wala tayong gagawa. Also matapos. Diba? Okay, next. Ay. Okay. Gagawa yan pa kayo ng disclosure agreement. Ayun mo to. Ayun yan guys. Tiwala na ako sa inyo. Sir, babasahin niyo po ba? Kasi, okay, hato dito. What is internet law? Tingnan natin dito. Ito kasi paper, dami sinasabi kasi. Okay. This is cyber law is set of legal principles applied in using the internet to generate actions and interactions of people. So, medyo malawak-lawak to guys. You have to read this one through the ICT. Okay. The different types of internet regulations are the following. Okay, we have to regulate the internet laws, architecture, norms, market regulation. Example, di ba? Alam niyo na yung word na stock market, di ba? Stock market. Cryptocurrencies, di ba? Common din sa inyo, di ba? Now, example din sa market regulation kasi, di ba? Dapat, ang presyo natin online or dito mga items, dapat regulated yan. Hindi ka pwedeng ang taas ng presyo mo. Kagaya ng cryptocurrencies, diba? Hindi ka pwedeng gumawa sa sarili mong presyo. Kasi nga ang presyo na regulated.
Example, yung mga presyo ng crudo. Hindi ka pwedeng tumaas na lang bilang isang mga ano, yung sa gasolinahan ng business. Hindi ka pwedeng mag-increase na ikaw lang. Kasi nga, merong regulation ng presyo mo, hindi ka pwedeng magtaas. Di ba yung latest na binaba ni Marcos, di ba, regarding sa price ng bigas? Kasi di ba, ang dami na kasi problema na nangyayari doon. Nag-hoard na nga sa Bulacan. Yung syempre, nagpapanik na yung mga small scale na mga sellers. Wala, ano kayo mangyari nito? Baka wala na kumakulang supply sa susunod na buwan. So, kailangan mong kailangan magtaas ang presyo. Baka kasi ipagmahal sa susunod na buwan kasi magdi-December na. So, ang nangyari doon, nahuli nila na meron palang hoarding. So, babagsak yun sa merkado, isisiling yung price. Pero hindi naman sinabi doon ang lahat ng bigas. Nakalagay lang doon is yung milled rice, tsaka yung regular. Kasi nga, yun lang ang pinaka-common na binibili ng mga tao. Guys, isipin nyo, ganito kasi inisip natin eh. Ang iba kasi sa atin, alam natin hindi tayo bumibili ng mga NFA, di ba? Hindi tayo bumibili ng NFA kasi nga alam natin hindi maganda yung quality ng bigas. Ang iba sa atin bumibili ng mga 45 or 50 plus kilo ng bigas. Pero, bakit at saan napupunta yung mga murang bigas? Hindi nyo lang alam guys, marami pa rin tao na bumibili ng ganun. Hindi lang kayo kasama doon. Kaya maswerte kayo. Kaya napaka-importante na i-regulate yung presyo ng bigas kasi nga kapag hindi yan napigilan, Disyembre na, lahat ng ibang bibilihin natin is magmamahal na din. Asukal. Napapansin nyo ba? Asukal, gatas, sauce. Magmamahal yan by December. Or papunta ng Disyembre, karne. Lahat yan magmamahal kung di sisiling yung price. Diba? Ang dami ng kalaban ngayon ni Jollibee sa mga chicken wings eh. No? Marami na mga limited wings eh. Marami ng kalaban. So ang supply ang magiging problema pag December niya. Kaya masaya pa rin tayo ang papasko. Mahal nga lang yung presyo. Oo nga, promise. Look, expectation na yun ngayong Pasko guys ha. Marami kayong pwedeng bilhin pero konti lang yung pera kaya konti-konti lang mabibili. Masaya pa rin naman. Okay, how about laws na batas? Siyempre, pag-usapan rin baka madetalyan mamaya. Architecture. Meron pa norms. Uy, bakit po mga nakalagay doon? Okay, tingnan natin dito. Okay, policies for online marketing to prevent deceptive and unfair marketing. O, di ba example, kapag mag-a-advertise ka through internet, sino ba nakagawa na ng advertisement before? Kahit project lang. Wala. Nakita niyo yung advertisement, di ba, sa example, saan ba makikita yun sa app? App is also a platform for advertisement. Kasi nga dun mo pinapakita sa mga consumer kung magkano. Look. Sino dito may application ng Foodpanda at saka Grab? Can you notice the difference of the price between the two? For example, mag-order ka sa McDo. Saan na ang mas mahal? Grab. No? Pero may ceiling price sila doon. Hindi sila lumagpas ng ganito. Mas mura si Foodpanda ng konti, pero mas kupal pa rin si Grab. Bakit? Tingnan nyo ha, kung sa Foodpanda, kung ipipick up yung order mo, ang presyo ng item mo, halos kapareho lang ng presyo sa tindahan kapag doon ka bibili mismo. Ikaw mo pipick up eh. Wala kang babayaran shipping fee or delivery fee. Pero nga lang, kapag ipapadeliver mo siya, papatungan ni Foodpanda yung presyo na mula sa tindahan. Tapos, dudugain niya pa yung delivery fee. Example, ang delivery fee na nilagay niya dun sa app mo is 100. Pero ibibigay niya dun sa rider, 50 lang. Ganun yung kaduga si Foodpanda, kaya yumayaman sa nandun yumayaman, no? Wala, ay maniwala. Okay. So, ganun yun. Kaya ginagawa ko ngayon para makatipid na, pag pauwi, mag-order na ako ng Foodpanda, tapos ipipick up ko na lang yon. Para pagdaan ko, hindi na ako magbabayad ng delivery fee. Kasi nga, ang presyo nun, halos magkapareho sa tindahan, may discount ka pa. Parang ganon. Pero ngayon kasi, meron akong experience dati yung isang nag-order, saan niya in-order yung item niya. Dito sa nag-order sa Ilaya Barangka. Dito sa likod sa may tawag ng iglesia, nag-order siya ng McDo, saan niya in-order? Yung sa branch ng McDo sa Quezon City. At ako ang naka-pick up ng order na yon.
Tangina, bobo naman nag-order. Wala bang McDo sa Mandaluyong ngayon? Nanon kasi ako sa San Juan, gabing-gabi na yon, siguro mga 12 na yun eh. Kuleche naman, luwing-lugi naman ako sa oras nito. Kasi nga, though ang payment ng shipping ay delivery fee is 112 yata yon. So okay na yon. Kaso nga lang, ang travel time mo sobrang layo. Ang bobo naman nito. Wala na bang McDo sa Mandaluyong? Bakit sa Quezon City ka pa umorder ng McDo? Nabiktima rin yan minsan yung kapatid ko. Ay, hindi pala yung rider pala. Ang kapatid ko, mahilig yung mag-surprise sa akin yung nasa Cebu. Ang ginagawa nun, uy kuya, asa ka na sa bahay. Ang gagawin nyo dun, pag mamaya-maya may dumarating na ng mga order sa'yo. Kuya, nagpadala ako ng pagkain dyan ha. Minsan maiyak-iyak yung nag-deliver sa akin kasi nga, Santa Mesa ako nakatira. Diyan yung kapatid ko, nagpa-deliver ako ng pagkain kuya. Sabi ng rider ko, Sir, grabe ko naman kayo mag-order. Wala na bang chowking dito sa Santa Mesa? Saan niya in-order? Sa Cubao. Sabi ko, kuya, wala akong alam. Yung kapatid ko nag-order niyan. Kaya nag-tip na lang talaga ako sa kanya. Kawawa naman kasi yung rider, maiyak-iyak na siya kasi nga, Sir, lugi na ako sa oras eh. Ganyan-ganyan kasi nga, iikot pa siya. Wala siyang order doon kasi nga, pag gano'n ang order kasi, ano yata yun eh, parang Grab or Foodpanda pa yun. Wala siya sa area niya. So pag lalabas kasi sa area mo, wala kang mapipick up na order doon. So ang mangyari, kailangan bumalik sa ng Cubao para makaka-pick up siya ulit ng order. Sayang yung biyahe niya doon, di ba? Maiyak ka talaga, promise, di ba? Pero we do not know. Kaya nga sa susunod guys, makakatulong mo sana sa amin pag magpupulpanda ako. Ayusin mo yung order ninyo, yung pinakamalapit na ang piliin nyo. Order ka lang ng lugaw, Quezon City pa. Pagdating doon, ano na, tawag dito, lugaw, ano na, lockdown na. Nasubukan ko yan kasi sa pa, order ito ng pares, sa doble pares. Tapos, ang kanyang bahay, lagpas ko sa may GMA. Gawa talaga yung mga customer. Okay, now what we're trying to say here guys, sa mga deceptive na mga sa mga marketing na yan, kailangan on both ends dapat the price is fair. Napapansin niyo yung presyo ng McDo ngayon tsaka Jollibee? Halos magkakapare-pareho lang, no? Kasi nga 'di ba, parang they are just spying on each other na ay, isang chicken, isang rice, may gravy or hot or hindi, di ba? Ito yung presyo. Pag may drinks, ito additional. O, pagdating mo ng McDo, ganito din. Pareho din siyang chicken. Parang ganun. So, magtaas ka ngayon, di ba? Hindi kami magtataas. Babalik sa amin yung customer na ganyan. So, there must be fair pricing. Okay. Another is, pagdating sa mga marketing naman guys, ibig sabihin nun, the information must be true. Kaya nga, pinoprotektahan ng malalaking company ang kanilang tawag dito, kagaya ng mga advertisement nila. Kasi pag mali ang advertisement nila, mali rin ang perception ng makukuha ng mga tao. Diba pag mag-advertise yung Chowking sa TV ng presyo nila ng bago nilang product, lahat ng branch sa buong Pilipinas gano'n ang presyo. Gets? Kasi kung hindi, edi nagsisinungaling sila. Except lang sa, sino bang may nagsinungaling dito ng mga, tayo na ba ako? Okay. Next is lists of online marketing partners. Ito yung mga titignan natin dito guys sa Consumer Act of the Philippines, Electronic Commerce Act of 2000, and CANSTOP Act. So these are important na mga policies na sinusunod ng ating mga tawag dito, ng mga companies natin. Ang Consumer Act of the Philippines is, I think yata dito dinideclare yung mga presyo. And then, meron din dito guys kung paano magkano sila katagal mag-advertise. Makapasin yun kung gano'n, may labels kung paano advertisement. Something like that, like code sa baba. Yun yung nila, yun yung tawag nila something like, parang permit nila na ito yung posibleng ito yung information na kailangan nyo malaman. Okay. Sige lang, matulog lang kayo dyan, tapos mag-upos ako mamaya. Okay. The laws of intellectual property, example, copyright. Kailan gumagamit din ng copyright? Kapag original yung gawa mo, okay, and you need to copyright that one. Kasi nga po, baka ito ay gamitin ng mga unauthorized individual for research, and then
we have, kailangan guys, ganito kasi yan. Kapag ikaw yung may-ari ng bagay or gawa mo yan, you have the right to own that. Naalala niyo yung yung ginawa ni Taylor Swift? Dinimanda niya yung kanyang unang manager na bumili ng kanyang records. Di ba? Kasi nga, siguro sa kanilang agreement before, na binili niya yung buong album ni Taylor Swift. Eh, ang gusto ng artist is magkaroon siya ng sense of ownership sa kanyang art. Kasi siya yung may gawa nun eh. So, anong nangyari? Kaya siya nagre-record. Nire-record nila yung kanyang album para yun ang papakinggan na ng mga tao in the future para mawala ng value yung una-una. Kasi gusto sana niyang bilhin uli yung kanyang album mula dun sa bumili, kaso hindi na pinagbibili sa kanya. So parang the sense of ownership kasi dito ang pinagalaban ng yung mga owner ng mga sulat, mga akda, parang ganon. Kasi magsulat ka ng libro, magagawa ka ng blog. Tapos ang nangyayari doon, i-quote mo yung blog mo sa other blog, tapos hindi ka man lang gaganyan-ganyan. Di ba pag sa YouTube, di ba, pag gagamit ka ng music, sino na-strike na ng ganon? Sino nag-upload sa YouTube ng mga content na may background music? Sa Facebook, di ba, minsan pag-live yung Mansay, gumagamit ng mga music na mute. Kasi nga, totoo yun. Kasi nga, nasa strike sila kasi nga they are strike para yung copyright issue. So, ibig sabihin, kahit nga hum lang yata yung sa music kung magsimula pa lang, malalaman na hindi sa'yo yan, strike yun. Lalo pag sa YouTube. So, ganun ang mangyayari. Kaya pagkagawa, next naman is trademark. Saan ginagamit ng trademark? Ha? Businesses. Di ba nakalagay doon, di ba? Coca-Cola, TM. Di ba? Facebook, TM. TM. Kasi nga, those are their trademark. Inaalagaan nila yan. Kaya nga, pag Jollibee, walang ibang Jollibee or walang ibang company na gagamit ng Jollibee na logo kasi na-trademark nila yon. Diba? Meron nga, diba, sa lang, Jollibee. O, diba? Hindi mo pwedeng gamitin yung mismong Jollibee kasi nga it's already registered. Diba? Kaya? 7-Evelyn. Though it can sound, parang ganun siya, parang familiar lang yung sound, pero hindi pwedeng gayahin. Kasi trademark yun. It can misrepresent the company kung gagamitin nila yung 7-Eleven, di ba? Kaya pwedeng 7-Evelyn. O, di ba? Sige nga, ba't yung tawag dyan? Ano na nangyari dito? Diba? 7-Evelyn, di ba? Chokes to go, di ba? Ang manok, ang masarap kahit walang sauce. No? Tapos tatapatan mo sa dito, di ba? Diba? Wala po kayo. Marami kang pwedeng gawin, pero hindi mo pwedeng gamitin yung kanilang trademark or yung mga logo na ginagamit nila kasi nga sa kanila yon. Sauce, masarap lang yung sauce kahit kung hindi manok. Baliw. Okay, next. And patent laws are implemented to protect the authors, artists, and inventors. Example, di ba? Guys, pwede, ito sa intellectual properties of the Philippines, meron silang mga free lessons dito kung paano, example, ang estudyante, o ikaw yung isang inventor, na ito ay, ikaw ang nakagawa. So, kailangan ipapatent mo yun. Bakit? Kasi nga, di ba, kung gagamitin nila yun, siyempre patented yun, kailangan nila magpaalam sa'yo or babayaran ka to use the technology. Di ba? Isa pa, di ba, kagaya ng cellphone natin, di ba? Hindi, parang penatent yata ni Samsung, hindi ko lang alam kung sino nag-patent doon, yung flip na design. Para si Motorola yata dun eh. Or bakit hindi pa ito ginagamit ngayon ni Apple? Siguro, hindi nila pwedeng gawin nun. Yung touchscreen. Pinapatent yan, guys. Bago yan magaya ng ibang mga company, aabot pa yata ng mga 5 years yan. Yung hold ng patent nila. After 5 years, pwede na siyang gamitin. Pag hindi, kasi advantage yun ng company. Example, magkukompetensya kayong dalawa sa company, pero kaya kayo ng produkto. Ngayon, nauna siya na mag-patent na ganito ang produkto ko. So ngayon,
ay shit, maganda yung ginawa niya. Pero hindi ko pwedeng pilin kasi kompetensya ko siya. So ang mangyari, maghahantay ka ng ilang taon bago mo pwedeng gamitin yung nagawa niya. Kaya ang iba, advantage yun sa company kasi ang nangyayari doon, that's their company gain. That will propel the company to gain more advantage. Kaya nga di ba naghiwalay nga si Apple at saka si ano dyan, si Android. Kasi nga di ba si Android will go somewhere into more phones na makakagamit ng kanyang Android na operating system. Si Apple naman, he go on with the Apple iOS, but he have to invent or create his own phone. No? Kasi nga hindi mo pwedeng ilagay ang iOS dito sa Android, sa Samsung. Gets? Kasi di yun. Kasi patented nila yun eh. Sa device ang nagagamitin yun. Okay? Okay, one more thing. Kung kayo guys, alin kaya kayo dito, can you be an author, artist, or inventors in the future? Ha? Artists, okay. Sige, artists. Ano pa? Inventor, author, no? Pero ikaw Gab, ano kaya sa future Gab? Toro, siningutan ako. Yun na pala yung sagutan natin ngayon ha. Ha? O doktor. Okay. So ikaw, example Gab, kung ikaw ay doktor, tapos ang pag-aaralan mo kasi mga techniques yun eh. Kung paano mag-opera ng ito, ganyan, di ba? Ay, naman doktor, paano yun ano mo? Isip mo? Sa mata. Okay. Laser. Tingin dito sa akin. Example ka, gagawa ka lang sa technology mo, tapos gagawa ka ng salamin na ikaw lang naka-design na kahit sobrang dilim, magiging sobrang liwanag. At nakikita mo yung ganyan-ganyan. So parang makabagong technology. So ang gagawin ni Gab is ipapatent niya yung kanyang technology na yun para hindi ito magaya ng iba muna. Or kung may gumaya man, madidemanda niya kasi siya yung nakapatent nun eh. Pagkatapos nun, kikita siya ng marami. O, diba? So, naiingit yung ibang company. So, after a few years na expired na yung patent niya, pwede na siya gayahin. Parang something like that, patent niya. Patent niya namin. Dahil dyan, tigil na natin ito. Okay. The list of IPR, Intellectual Property of the Philippines, Fair Use, Consumer Protection. Now, guys, I invite you to read this one ha, kasi nga, this is a very important one as consumers sa Pilipinas na kung saan we need the consumers must also be protected. So tingin nyo kasi nga, tingin nyo kaya bakit kailangan protektahan ang consumer sa Pilipinas? Bakit kailangan protektahan ng mga mamimili? Ako mag-a-unbox. Ano? Ha? Ano ba yung pinost nito? Unboxing. Unboxing guys. Ha? Bakit kailangan protektahan ang mamimili sa Pilipinas? Kasi nga dito lang tayo, dito nag-i-improve ang ekonomiya ng bansa. Kung hindi bibili, sino na magbibenta? Sino na magtitiktok? Diba? Sino na maglalanserin kung walang bibili? Diba? Importanteng protektahan yung mga buyers kasi nga 'di ba kahit pa konti-konti lang binibili nila at the end of the day, at the end of the month, marami pa din yan. Ibig sabihin marami pa rin tayong nauuto. Diba? Bakit? Geto kasi yan ha. Example, nagbebenta ka ng bigas sa palengke, di ba? Marami lang binibenta dyan sa palengke ng bigas. Umaangkat ka regularly sa mga galing sa probinsya ng mga siguro mga 200 na kaban kada linggo. Example lang yun ha, pag ilang negosyo mo ha. Kasi nga ine-expect mo yung 200 na kaban, mauubos yan. So, bago pa maubos yung 200 na kaban, sa susunod na linggo, nag-order ka na in advance. 400 kasi tumaas na yung puhunan mo, di ba? Eh kaso nga lang, hindi na protektahan yung consumers. Sir, paano po nangyari hindi na protektahan yung consumers? Sa tingin nyo kaya guys, ano kaya ang posibleng sitwasyon na hindi mo na protektahan ng consumers? Example, bigla kang nagtakas ng presyo. Ang kilo ng bigas po na, nasa 90 pesos na.
Ha? Ang income ng mga taong doon dati nasa mga ano lang 560 lang per day. Ano, kakain ba sila dyan? 90 pesos na yung kilo ng bigas? Oh, 30 lang yung isang sako ng buhangin eh. Kakain lang ng buhangin nito. Guys, ang pagprotekta sa ating mga consumer is kailangan eto, ang presyo ng pagbebenta sa merkado dapat regulated. Kasi nga pagpapabayaan ng gobyerno yung pagtaas ng presyo niyan, kawawa ang mga kawawa ang mamimili natin na kumikita lang ng 560 sa isang araw. Na minimum lang. Bakit? Saan mo? Hindi na naman kasi bigas ang bibili nila. Bibili pa sila ng pampaputi ng skin. Medyo set. Kailangan mo na ng rejuveset, di ba? Bago yung bigas. Bago sa bumili ng kulang, kailangan mo na sila ng toner. Inuuna nila yun. Di ba? Siyempre, unahin nila yung mga basic need nila. O wala na. Mag-aaral pa yung kanilang mga anak. Di ba? Hindi pa ng baon. May pinaproject pa yung teacher nila sa Kim. Di ba? Wala naman tayo yung pinaproject. Nag-ano lang. Gumagawa lang ng project. Ganun, di ba? So, that's how you protect the consumers, is to protect the price. Ha? Tapos, mag-well-well mga estudyante, protect the baon as well, no? Itaas. Itaas yung baon ng mga estudyante. Stipend. Yeah, itaas. At stipend, ibigay nyo na. Dilig-dilig. Nakuha nyo na? Hindi pa. Sige, pila na kayo doon. Wow! Meron na, di ba? Wala. Ay, kasi yung high school yan. Ay, meron yan. Meron. Deserve nyo yun guys, wala kasi kayo. Nangina kasi kayo. Mansay buto. Okay. Sige, that's gonna be the end of our discussion for today. Bye, sir. Wala pa ba? Tapos na yung discussion natin. Mas na kayo dito in 5. Wait lang, sister.